So gusto kong i-play itong 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 voice recording again ni Mang Kanor na ni-record ng pastoral habang siya ay nagmi-meeting. Hindi niya alam, pero ginawa namin ng caption. So you guys, if you can visit our Facebook page, no, sa Justice Cry for Pastor Apollo Kibuloy's Victims, yan po yung ating yan po yung ating Facebook page. We created that. All the victims, no, na nandito na lumalaban, kami po ang nagmamanage sa Facebook page na yan. Kaya please join us there kasi we need your support. And we are grateful for you guys for being there for us. So gusto kong i-play ulit to. At kasi Bisaya, so I am going to translate it into Tagalog or English, no? Para maintindihan ng lahat. Okay, let's play. Ang makagamit sa inyo ang anak lang. Wala lain, maunay kabubuto niya. Ikaw, pani, may number 1 niya. Pag gilapas ni mo, imong gilapastangan ang balaod. At yun kang ulay ko kaluoy, tinari sa duha o tulo ka saksi. Nabingwit na satanas dire. Okay, now let's digest that, no? So ang sabi niya dito, sabi niya kanina, kung lalabas daw, kung ikaw daw ay lalabas na worker ka, lalo na pag ikaw ay pastoral, papatayin ka niya na walang awa. Kahit yung iyong pamilya, papatayin niya kayong lahat. Kahit yung mga pamilya niyo, kapatid niyo na hindi man member, hindi man worker, papatayin din niya. Kaya wala nang isa sa kanila na makakalabas sa loob. Yan ang sabi niya. Ngayon, pagpatuloy natin. Gapakita sila sa inyo sa internet, malipayon sila, no? Ganong gapakita pa man sila diyan, malipayon sila. Kay dili sila malipayon. Now he was referring sa mga pastoral na lumabas na kung saan nagpo-post ng mga pictures sa social media that they look happy. So sabi ni Pacquiao, bakit daw sila nagpo-post na they look happy sa outside sa kanyang kingdom? It's because they are not happy. O, tingnan nyo, jealousy. Siya yung nagsiselo sa mga pastoral na lumabas. Lalong-lalo na yung mga biktima niya, no, mga ginagamit niya, yung mga ginahasa niya na lumabas at nagkaroon ng panibagong buhay and they ended up having a good life. Nagkaroon ng family. Galit na galit si Pacquiao. Oh, hindi daw sila masaya. Kaya yung mga pastoral daw na nasa loob, wag daw gumaya. Oh, kasi kung akala daw nila na makakaiwas sila sa kanyang angel of death, nagkamali sila. Oh, ngayon, pakinggan natin ulit. Kato sila, kukuro na ko to. Abilag, tapos na ko sa ila. Pabayaron ko sila kanan. Oh, sabi niya, akala nila tapos na ako sa kanila, pababayarin ko silang lahat. Oh, ano pa? Kay naiutang sila sa ministry nako, naiutang sila sa kingdom. Because they owe something sa ministry daw niya. Lahat ng mga pastoral na lumabas, they owe something to the ministry of the disappointed son of the devil. Mang Kanor. Oh, yun ang sabi niya. Bubayad ko sila madali, madugay. It will take 5 years, it will take 10 years. It does not matter. Oh, sabi niya, sooner or later, they will face the consequences. They will all be dead. I will kill them all. Sabi niya. Basta nakatutok sa ilang angel of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Oh, when the opportunity presents itself, they will all be dead. How many of them are outside? Sabi niya. How many of them are being taken by the devil? Oh, pagpatuloy natin. Pila na ka pastoral na naigo nga tapat sa kuha. Iya pa ninyo. Di man niya ko mapasakitan, membro-membro lang. Oh, sabi niya, count every pastorals, all the pastorals who left and who were not here next to me. They think they're gone. They think they are forgotten. They will face the consequences because hindi ako masasaktan kung mga member lang. Kasi yung mga member walang value. Mga pastoral lang ang valuable.
Oh, sabi niya, hindi daw siya masasaktan kung mga member-member lang daw or ordinaryong worker. Mga pastoral doon siya nasasaktan. Kasi yun yung kanyang mga mga asset when it comes to the darkness of the night. O, ganun yun. Pagka nakig-contact kag lalaki diha, nakig-sex ka na sa iya. Ihatag mo na imong kaugalingon sa iya. So, pag ikaw daw ay nakikipag-usap sa lalaki sa internet, tapos nagsasabi ka na I love you, binigay mo na daw yung sarili mo sa kanya, nakipag-sex ka na daw, sabi niya. Kaya, kasalanan daw yon kasi yung mga pastoral, para lang sa kanya. Again ha, pagpatuloy natin. Pag sa internet nag I love you ka na, ihatag mo na imong kaugalingon sa iya. Dato ko, nagsali ko sa imo, ihatag da kong gugman ako sa imo, gitraidor ko nimo. Driver, gitraidor ko nimo. Kung sa'yo akong buhaton. Dato ko, para mabawi akong dungo kung sa'yo akong buhaton. Ikaw ug ang driver, patyong taka. Oh, sabi niya, mayaman daw siya, marami siyang pera, tapos ikaw ay halimbawa naging involved ka sa driver at ikaw ay isang pastoral, papatayin niya kayo. Ang driver na naging involved sa'yo at ikaw na pastoral. Siguraduhin ako mamatay mo doon. Dito pa ako makabawi sa akong dungo. I will make sure that both of you will be dead. That's the only time na nakapagbayad that I feel good about it, sabi niya. Mabitaw ang Muslim, dunay honor killing. And he said that even the Muslim daw, they have honor killing. They even offer their women to be a prostitute para daw pang stress reliever. Imagine yung woman pala kay Pacquiao is just a figure of sex. No, grabe. Oh, it's only a figure. It's not a human. Ganun daw yun sa yung mga Muslim daw. Oh, imagine. Dili nang patalikod ang ministry. Hindi mo mga matay. Pero yung pagtuo, pwede mo matalikod. Ginana kay gusto ninyo matalikod. He said, do you think you can turn your back from the ministry even if you want to? You cannot. Because even you join the NPA, the New People's Army, pagka nakapasok ka daw, hindi ka daw pwedeng lumabas doon na hindi ka mamamatay. Ganun din daw ang kanyang paglilingkod. Sulod daw mo NPA, be. Bisang kadre ka lang, sulod ka NPA. Pagka naka-lecture na kang kapila sa ilaha, di ka nakagawas. Pag nigawas ka, bukurong ka, patyon ka. Sulod mong mafia, sulod mong gobyerno sa Amerika. Sabi niya, even the government daw in the US, once you enter sa CIA and FBI daw, pagka lumabas ka, papatayin ka daw. Hello, saan kaya niya galing yung theory na yan? Oh, gawa-gawa, may sayad talaga tong matandang to. Pag ipasulod ka diya sa ilang CIA, ipasulod ka sa ilang FBI, ipasulod ka sa ilang NSA, nakabalo na ka sa ubang mga confidential niya. Tapos kalit-kalit mo, talikod ka, di ka bukuron. Sabi niya, kasi daw pag alam niyo na ang mga confidential sa loob ng organization, kahit sa kanyang ministry daw, alam niyo ang confidential na mga bagay, hindi ka na pwedeng lumabas, hindi ka na pwedeng tumalikod. Kasi papatayin ka kasi alam mo na ang mga confidential. Oh. Inani ang commitment na ako sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y pwedeng mo traidor sa inyo. Pag nag-traidor mo, na'y magukod sa inyo. Patay doon mo dito. Kapahamakan ang inyong ginatuan. I-implement ko natin na. Wala na pwedeng tumalikod daw sa inyo, sa mga pastoral. Oh. Kasi pag tumalikod kayo, papatayin kayo. May hahabol daw. May hahabol daw sa inyo, sa mga pastoral. Kapag lumabas, may hahabol at may papatay sa kanila. He is going to implement that, sabi niya. Una-hunahan ninyo na ba? Pakalaluman ninyo ang panguna-hunahan ninyo sa ministry na ako. Kaya sabi niya, think it through. Isipin niyo, bigyan niyo ng bigat ang aking ministry dahil alam niyo na ang aking mga sikreto, kaya wag na kayong lumabas. May pamilya mo. Ikaw pa ni, may nahan ka din, may suon ka. Katuwing suon ni mo. Pati lang imo yung suon sa gawas. Kung doon nata na, wala ibili na. Oh, sabi niya, si Stephanie daw, pati daw yung kapatid ni Stephanie na hindi man lang nakapasok dyan sa kingdom, papatayin din niya pag si Stephanie ay lumabas. Pati yung nanay ni Stephanie, nakasama niyang worker, pag lumabas si Stephanie, papatayin din niya yung nanay ni Stephanie. Imagine?
Inana ka lalo mang commitment nato dre. Pero nag-communicate mong lalaki, pagkatapos mag-report mo sa kuwa dre. Samtang niya mo sa akong balay, ang gusto nako dre may yung tumanon. Dili mo pwedeng mutuman dre sa gusto ninyo, at dili na ako gusto. Oh, sabi niya, habang kayo daw ay nasa kanyang pamamahay, kailangang sundin niyo ang kanyang kagustuhan. Lahat ng kanyang kagustuhan. At kung ano man ang inyong kagustuhan ay hindi niyo pwedeng gawin. Sa kanya lang. Kapuyon kumagyud ang animal anak putang satanas diri ba? Mahibog ko ng mga muros, ng mga Muslim. Na yung mga babae sila magpa-prostitute sa ilang mga warriors. Oh, sabi niya, envy daw siya sa mga Muslims. Kasi may mga babae daw yung mga Muslims na nagpo-prostitute para pangtanggal ng stress. Kaya nagsiselos daw siya. Gusto daw niya yung mga worker niyang pastoral, ganun din. Magiging happy kapag nakita siya, bibikaka na. Ganun ibig sabihin nun. Para mawala ang stress. Para mawala daw stress niya. Tingnan ako ang iyong weakness sa lalaki. Ilabay ninyo na kay di na nakabubutol samahan. Kay gi mo na mong pastoral para sa anak lang mo. Kaya kung ikaw daw, kayo daw mga pastoral, yung mga weakness daw ninyo sa lalaki, pag nakagusto ka pala sa lalaki, weakness mo na yan. O, kailangan mo daw yan itapon. Kasi kapag ikaw ay pastoral, para ka lang daw kay Kibuloy. Kaya kapag nakita mo siya, malayo pa lang siya, bikaka ka na. Kasi pastoral ka eh. O, ganun ang ibig sabihin niya. No. Ganun yun guys. So, gusto kong i-play yan paulit-ulit kasi that is real. Sinabi niya yan at hindi imposibleng gagawin niya kasi ginawa niya na yan multiple times. And now that we have this case going at marami ang mga pastoral na nasa labas, pag may isa sa kanila na nasasaktan o masasaktan, kahit the tip of their hair, wala pong ibang responsible niyan kundi si Mang Kanor. Alam nyo guys, si Mang Kanor, may lahi silang may sayad. Yung ano ba, yung murit. Yung may kapatid yan siya pangalan si Sting ba? Oh, na tinatago yan niya. Pero kinuha niya yung mga anak ni Sting. May mga sira ulo. Oh. Hindi ko na lang pangalanan yung mga anak ni ni Ate Sting na kinuha din ni Mang Kanor. Yung parang yung lahi nila may sira sa ulo. Kasi alam nyo, yung nanay at tatay nila magpinsang buo. Kaya yung genes nila may sira. Oh, ganun yun, 'di ba? Yung pagka you married, nagkaroon kayo ng bunga tapos magkadugo kayo. Talagang may problema yung magiging anak ninyo. Kaya tingnan natin ngayon si yung kapatid niya una, si Sting, tapos tingnan niyo si Pacquiao o kaya si Mang Kanor pala. 'Di ba? Oh, science 'yan eh. Nasa science 'yan. Kaya magpatingin ka na lang, Pacquiao, sa psychology ba? Para baka maagapan pa yung problema mo kasi si Sting hindi niyo na pinagamot yan kaya accepted niyo na gano'n yung yung sitwasyon niya.